Ready ka na ba? Deep Diving! Deep Diving! With Richard Haydarian! So ito na guys, final na yung decision ng International Criminal Court dun sa pag-question ng kanilang jurisdiction. And sunod-sunod yung pagkatalo ng Team Duterte sa ICC dahil earlier na-reject na rin yung request ni President Rodrigo Duterte for an interim release. Ang desisyon ng ICC ay klaro. Pagdating sa interim release, wala silang kumpiyansa sa Duterte camp. Para sa kanila, he never met yung mga basic conditions. Precisely because sinatawag na kanyang mga supporters na kidnappers ng ICC, precisely because ng biro or maybe not, yung kanyang mga supporters or even a certain family member na baka mag-jailbreak yan si Digong. You know, he was never safe for an interim release. Para sa ICC, worse than that, baka naman kung binigyan mo ng interim release si Digong, gagamitin niya yung kanyang kalayaan to tamper with evidence, to intimidate witnesses, and baka maging flight risk, hindi na babalik sa mga court proceedings. And ultimately, baka nga, dahil last time I checked, he was elected as mayor, yung mga anak niya are nasa poder, so he'll be also in a position of power and influence to even continue yung mga alleged extrajudicial killings na kinomit niya during the time na siya ay presidente, and of course even before that when he was the mayor of Davao. So yung kanilang pag-question sa jurisdiction ng ICC ay officially rejected na rin. Of course, para sa mga supporters ni Pangulong Duterte, nakakalungkot itong mga developments na yan. And at the same time, of course, dun sa mga pamilya ng mga biktima at sa mga supporters ng human rights, karapatan ng tao, this is a big victory. Nakakalungkot din ito. Bittersweet moment din ito dahil it also reflects the failure of our own judicial institutions, whichever way you look at it. It's very clear na may pagkakulang talaga tayo sa ating judicial institutions. I mean, just week before itong ICC decisions na yan, you had no less than our Senate pushing for a resolution in favor of Duterte's interim release. Even though wala naman silang jurisdiction on this issue, even though non-binding ito, but you could see really the asymmetry ng sympathy kung saan ang laki ng sympathy ng mga politiko natin kay Digong dahil matanda na siya. Pero paano naman yung sympathy sa ating mga kababayan? Libo-libo sa ating mga kababayan who lost their lives during drug war ni Digong. But when it comes to ordinary people like Yon de los Santos at libo-libo sa ating mga kababayan who perished under the drug war, I'm not sure how many people are taking up the cudgels for them, especially sa ating mga mainstream politicians among others. At libo-libo sa ating mga kababayan who never had a chance to live a full life or to really maximize yung kanilang potential. Moving forward, mahalaga talaga na magkaroon tayo ng education system, campaigns, and really political mobilization efforts para hindi na tayo aasa sa isang ICC, sa mga dayuhan, sa isang international institution to do the hard part, which is holding top officials accountable. So ayan ang aking opinion. Back to you guys in studio. Ang galing mag-edit ni Rick. Galing. Nag-teleport Thank you. outdoor. Alam mo, Sa thank lamin bigla tapos back to us. nasa bayan siya. Thank you so much, Richard. You need to bring him home na talaga, Bring Richard. him I home. appreciate yung pag-tour niya sa atin everywhere. Ang tanong ko muna, magsimula tayo ng pag-uusap. Ano ba tong Rome statute na to? Ito ba ay isang statue in Rome? Monumento ba yun? Monumento ba to? Rome statue. Ako ba tinatanong mo? Oo. Bakit ako? Oo, statue ito. Uwi na tayo. Okay. Okay na. Ay, direct. Okay Ay, tayo. Okay. But seriously, kasi marami kasasabi, Ano ba yan? wala talagang pagkilala sa Rome statute eh. Ano ba talaga ibig sabihin yan at bakit tayo nawala dyan at bakit parang wala na nga tayo dyan, ba't may epekto pa rin Oo, sa ba't parang Tong Rome may statue. pakikialam pa, parang Rome gano'n. statue. Oo, ano ba yung Rome statue? May monumento. Oo. Hindi doon. Hindi doon. Hindi doon. Saan siya banda? Statue ba? May statue? Statue, yes. Hindi, on a more serious note, tingnan natin itong Rome Statute, no? Batay kasi sa international law, no? Nakita ng international law na meron tayong tinakategorize na mga crimes, mga krimen na hindi talaga kaya ng mga domestic resort dahilan sa malala yung mga ito at usually involve ang Estado. Bakit ka tumatawa? Kasi sabi mo domestic resort. Nasa sa deep dive tayo Nasa deep dive ngayon. Deep dive, domestic resort. Resort. Marami niyang pansol. Okay, pansol. Sige na nga. Ano ba yun? Uwi na talaga tayo dito. Pero seriously, when you say domestic resort, anong ibig sabihin nun? Ayun sabihin, di ba, usually pag merong mga malalang krimen, dapat pupunta ka sa local na husgad. Yes. Pupunta ka sa kapulisan, no? Pupunta ka sa ating mga institusyon na lokal.
no? Yun kasi dapat supposedly, no? Kaya nga tayo may gobyerno, nagbabayad ka ng tax dahilan sa kung sakasakali may mga ganito, meron kang tatakbuhan. Unfortunately kasi, pagka may mga ganitong bagay na wala ka ng tatakbuhan, kailangan mo ng international mechanism kasi nga yung estado Hindi niya kasama. kaya. Oo, Hindi kasama siya kasama. Ibig sabihin hindi na available sa iyo yung mga domestic resort, yung domestic remedies mo, no? So kailangan mo may tatakbuhan ka. At yan yung ginawa ng ICC. Kaya nga siya tinatawag na complementarity. Complementarity lang. Magko-complement siya. At dahilan sa ito ay mga pinaka-horrific, horrendous, atrocious crimes, napaka-importante na kung hindi kaya ng lokal na remedyo, meron tayong international remedy. Resort. No? Or Yan. akala ko international resort. International resort. Pero yun nga, sabi nga ng mga tao, nakipag-break na tayo sa ICC. Bakit parang may kapangyarihan pa yung Parang ICC sila. sa atin? Oo, yan nga yung actually argumento, di ba? Argumento. Tanda mo, nag-withdraw sa Pilipinas sa ICC si Rodrigo Duterte pagkatapos niyang magkaroon ng preliminary examination. So, ang timeline nito, nauna yung preliminary examination noong prosecutor, nag-withdraw si Rodrigo Duterte, 1 year after, naging effective yung withdrawal natin. No? Ang sabi ng ICC, explicit naman sa Rome Statute na yung withdrawal does not absolve the state party from its obligations when it was still a member. Dahil pasok Very doon clear. sa time period na yon na member pa tayo, yung Ng Rome investigation. Statute. Corrected by below. Kaya meron siyang jurisdiction. Approved by. Corrected by below. Approved by. Okay.